So, eto na nga po yung sinasabi ko kanina. Balikan nga natin ang ating topic tungkol sa mga reklamo sa nangyaring Wata Wata Festival. Question number 1. Attorney, paano yung mga naperwisyo gaya ng mga may gadget na nabasa at nasira? Sino ang mananagot dito? Well, hindi naman excuse ang isang fiesta para makasira ng gamit at makasakit ng ibang tao. At medyo may problema kung ang iniisip ninyo ay okay lang ang paninira at pananakit na yan in the name of a fiesta at sa pangalan pa ng isang santo. So kailangan panagutan ang mga nakasira at nakasakit na yan sa pangalan ng Wata Wata Festival. May mga posibleng kaso for physical injuries, liabilidad para sa damage to property at depende sa mga pangyayari, mga kaso tulad ng unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code. Dagdag pa dyan, tandaan, hindi lamang ang regular na batas natin ang applicable dito. Ang pamahalang lungsod ng San Juan mismo may isang ordinansa upang protektahan ang mga tao sa mga pampubliko at pribadong sasakyan at yung mga gusto lamang na makapagtrabaho sa araw na yon. So ayon sa City Ordinance Number 51 Series of 2018, bawal gawin ang mga sumusunod. Una, paggamit ng maruming tubig, pagbobomba ng tubig, tubig sa mga plastic na bote o glass containers at iba pang katulad na materyales na maaaring makapinsala sa mga tao. Pangalawa, pagpilit na buksan ang mga pampubliko at pribadong sasakyan para magsaboy ng tubig sa mga pasahero. Pananakot o pananakit sa mga individual. Pagyuyugyog ng mga sasakyan. Pagsakay sa mga public utility vehicles o PUV tulad ng mga jeepney at bus para magbuhos ng tubig sa mga pasahero. At pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak mula 12:01 a.m. hanggang 3 p.m. sa Hunyo 24 bawat taon. So ang mga lumabag ay nahaharap sa mga sumusunod na parusa. First offense, multa ng 2,500 at isang araw ng community service. Pag second offense na, multa ng 3,500 at 3 araw ng community service. Pag third offense, multa na 5,000 at 1 hanggang 6 na araw na detensyon. So pwede kayong makasuhan under the Revised Penal Code at sa ilalim ng ordinansang yan. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, dapat mas matindi pa siguro ang mga parusa sa ilalim ng ordinansa na yan. Wala namang natatakot sa community service. At meron ba talaga nagko-community service? Tanungin nga natin. Pangalawang tanong, attorney, paano naman kung gumante sa nambasa pero muriatic acid ang ginamit? Ano ang mangyayari dito? Nako, sorry but we cannot help you. Parang sobra naman yan na may dala kayong muriatic acid. Handang-handa na gumante. Wala ba talagang ibang... Unang-una, wala ba talagang ibang rutang madadaanan kung alam niyong mababasa kayo? Well, kaso ng physical injuries ang kaharap ng rider na yan. Hindi rin natin pwede i-condone o pahintulutan ang ganitong paghihigante. Ang penalty para sa physical injuries na maaaring kaharapin niya, maaari kasing kababa ng 1 to 30 days kung very slight at hindi naman nangailangan na medical attendance ang kanyang nasabuyan. Kung na-hospital for 1 to 9 days, maaaring 1 month to 6 months ang kulong. Pero kung sobrang grabe ang injury at nasaktan ninyo at nabulag, halimbawa, sa parehong mata, 6 years and 1 day to 12 years ang kulong. Hindi po magaan yan. Tanong naman ng iba, kung isang mata lang, iba ba ang penalty? Well, opo, 2 years and 4 months and 1 day to 6 years kung isang mata ang nabulag. So hindi po natin magagamit din ang depensa ng self-defense dahil wala namang threat sa inyong buhay para ma-justify ang pananaboy ng muriatic acid kasi tubig lang naman talaga, di ba? Walang threat sa buhay ninyo. Hindi rin natin masasabi na nagdilim lamang ang paningin ninyo kaya't nagawa niyo yun kasi compassion and obfuscation as a mitigating circumstance ang gagamitin. May baon kayong muriatic acid Parang pinagplanuhan. Ang tawag dyan, evident premeditation. At hindi pwedeng sabihin na nagdilim ang paningin ninyo, kaya nagawa niyo yun. Kung binalak nyo naman at nagbaon kayo ng paghihigante in case masabuyan kayo ng tubig. So siguro, panawagan na rin natin sa concerned LGU, siguraduhin mapanatili ang peace and order kahit na may fiesta at parang i-enforce yung ordinance na yan, di ba? Para hindi na mangyayari. So basta't usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.